At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito naman po sa isa pang topic natin na kung saan mga kababayan habang papalapit ng papalapit, ito pong usapin ng impeachment proceedings ni Sara Duterte dyan po sa Committee on Justice sa Kamara, di ba maliwanag na maiimbitahan po dyan ito pong si Ramil Madriaga. At alam naman po natin na ito po yung isa sa nagpapasakit ng ulo ni Sara Duterte. Dahil kung babasahin po natin itong nakita nating balita, galing po sa Abante, una sa balita, sabi po dito, Ramil Madriaga iimbitahan sa impeachment hearings ayon po kay Congressman Ridon. Sabi po dito mga kababayan, iimbitahan ng House Committee on Justice ang umano'y dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa impeachment hearings laban po sa Vice Presidente. Ayon kay Bicol Sara Party List, Representative Terry Ridon, miyembro ng nasabing komite, layunin ng panel na suriin ang kredibilidad ni Madriaga at busisiin ang mga ebidensyang hawak nito, partikular na mga aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds ni Sara Duterte. At dito malalaman din natin mga kababayan kung bakit nga ba interesado ito pong si Vice President Sara Duterte sa buhay nito pong si Ramil Madriaga. Kasi mga kababayan, kapag ka naimbitahan itong si Ramil Madriaga at na-deliver niya ng mas maayos yung lahat ng mga ebidensya at mga matitibay na aligasyon laban po kay Sara Duterte na may backup evidence, talagang laglag na po dito etong si Inday Lustay. At maiintindihan natin kung bakit nga ba gustong-gusto niya na mawala na ito pong si Ramil Madriaga at kung bakit nga ba inaareglo niyang pilit ito pong si Ramil Madriaga. Ano po, so ngayon sabi pa dito ni Congressman Terry Ridon, mga kababayan, sa Bilyonaryo News Channel, kasi syempre, mabibigat po yung mga paratang na binanggit po niya sa kanyang mga affidavit. And we would want to know kung meron bang ibang mga corroborative evidence that currently exists doon po sa kanyang mga binanggit. Ani po ni Ridon sa panayam sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Sabi pa dito, pangalawa, siya rin yung nagtuturo ng implementasyon po ng misuse of confidential funds. Supposedly, so we would want to see yun pong chain of the custody of the cash from the bank to particular official of the OBP. And ito pang mga sinasabing mga katulad ni Mr. Madriaga na confidential agent, mga kababayan, na pinagdalhan ng pera nito pong sina Madriaga. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, ano ba ang siguro mapapatanong kayo, ano po ba ang posibleng maging ending mga kababayan nito pong usapin ng impeachment ni Sara Duterte? Dahil kung ang tatanungin po natin ay ito pong si Prof. Antonio Contreras, maliwanag po yung sinasabi niya sa kanyang post mga kababayan. Sabi niya dito, mukhang papunta na naman tayo sa isang pamilyar na eksena. Tatakas si Sara Duterte sa proseso, tapos tatakbo sa Korte Suprema. Hindi malayong mangyari na si Duterte ay muling magpetisyon para patigilin ang House Justice Committee na silipin ang kanyang bank accounts. Ang argumento simple, wala pang impeachment case, probable cause pa lang yan. At oo, may posibilidad na katigan pa siya ng Korte Suprema. Pero kung doon iikot ang depensa, malinaw kung anong strategy. Ethically, i-delay at i-contain ang usapan sa loob ng impeachment framework. Yan po yung sabi dito. Ang problema, hindi na ganoon kasimple ang mundo. Kahit sabihin pa ng Korte Suprema na hindi na pwedeng galawin ang bank accounts sa House level dahil hindi pa impeachment case, hindi ibig sabihin na sarado na po ang lahat ng pintuan. Dahil may Anti-Money Laundering Council or etong AMLAC, mga kababayan, na nakaabang sa usapin po na yan. Sabi pa dito, tuloy pa natin. At ang AMLAC, hindi nakatali sa tanong kung may impeachment case o wala. Hindi nito kailangang hintayin kung sa Senado na ang trial, ang tinitingnan nito ay hindi probable cause for impeachment, kundi posibleng paglabag sa batas, lalo na kung may indikasyon ng unexplained wealth or yung hindi maipaliwanag na yaman o tagong yaman, diversion of funds o kickbacks, mga kababayan. Sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2001, pwedeng gumalaw ang AMLAC sa sarili nitong lane. Pwede itong humingi ng authority sa Court of Appeals para silipin ang bank records, hindi dahil sa impeachment.
kung hindi dahil sa posibleng money laundering o corruption related offenses. Mga kababayan, yan po yung sinasabi dyan. Kasi nga, kung titingnan po talaga natin mga kababayan, ano ba ang purpose? Bakit tila umiiwas itong si Sara Duterte na pag-usapan po yung kanyang bank account at yung kanyang mga tagong yaman? Kasi nga, kung natatakot pag-usapan yan, baka may tagong yaman nga. Kung natatakot masilip yan ng mga kababayan Pilipino po natin, ibig sabihin may itinatagong pera o may itinatagong ari-arian o ayaw malaman ng taong o ayaw ipaalam sa taong bayan na ganun kalaki ang iniyaman po niya buhat nung naging politician siya, mga kababayan. Yan siguro yung mga dahilan kung bakit kabadong-kabado ang ating Vice President na pag-usapan po yung mga bagay na yan. Sabi pa dito mga kababayan, tuloy pa natin. Ibig sabihin, kahit manalo ka sa isang arena, halimbawa, napigilan mo ang House, hindi ibig sabihin na panalo ka na sa buong laban. Dito magiging delikado ang overconfidence at may itinatago habang abala ang depensa sa pagtakbo sa Korte Suprema para magpa-technical knockout sa impeachment proceedings. Maaring tahimik lamang na umuusad ang mas seryosong kaso sa institusyon o sa ibang institusyon. At kapag kami lumabas na financial trail, hindi na yan simpleng political issue. Hindi na yan kayang i-spin, hindi na yan kayang i-boycott. Iyan ay isang ebidensyang pwedeng gamitin, hindi lang para sa impeachment, kung hindi para sa criminal liability mga kababayan. Kaya ang tanong, kung talagang walang itinatago, walang itinatago, bakit kailangan pigilan ang pagtingin? Mga kababayan, yan po yung tanong ni Prof. Antonio Contreras mga kababayan dito kay Sara Duterte. Kung wala talagang tinatago, bakit ayaw mong hayaan na makita ng mga kababayan Pilipino po natin yung bank account mo? O bakit ayaw mong hayaan na masilip yung salin mo o yung mga tagong yaman mo? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, at kung ang laban ay ililipat sa Korte Suprema para sabihing hindi pa ito impeachment case, baka nakakalimutan nila na ang mas malaking katotohanan, hindi lang impeachment ang usapin dito. Sa dulo, hindi ang level ng proceedings ang mahalaga, kundi kung nasaan ang pera at kung paano ito ginamit. At ang usapin ng pera ay may isang bagay na consistent, may trail at kapag sinundan, yan ay may kahantungan. Yan po yung sabi dito. Mga kababayan, na pwedeng maging ending ni Sara Duterte kung sakasakali mga kababayan na patuloy niya pang takasan at iwasan ito pong kanyang mga pananagutan. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung bakit mismo sa sariling bibig ni Vice President Sara Duterte ay napapahiya po siya. Katulad na lamang po nito. Mga kababayan, tingnan nyo napahiya siya ng matindi dito sa dalawang vlogger na ito. Sabi nga dito, wait lang pakinggan natin. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Wow! Teka lang! Sige, pag-usapan si Dilima. Si Dilima? Pagsara ng CA. Ay, wait lang, may nag-comment sabi dito ni Darmo Rebecca. Magkano ba boss? Balita ko may paper bag ka, balato naman. Huwag ka mag-alala. Kung ako magkakaroon ng paper bag, hindi lang ikaw ang bibilhin ko, pati buong pamilya mo. Huwag ka mag-alala. Pag nagkaroon ako paper bag, hindi lang ikaw ang bibilhin ko, pati buong pamilya mo. Pagtanggal nila kay Lenny sa cabinet, Pag-alis through nila kay- text, pagpa-file ni Kalida ng kuwaranto kay Chief Ito ang pinag-uusapan dito yung paggamit ng kapangyarihan para gipitin ang mga kalaban sa politika. Ito nyo, soplak si Sara Duterte dito. Ulitin natin. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala Pakinggan nyo na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Wow! Teka lang! Sige, pag-usapan si Dilima. Si Dilima? Pagsara ng CHR. Pagtanggal nila kay Lenny sa cabinet, Pag-alis through nila text, pagpa-file ni Kalida ng kuwaranto kay Chief Justice nung panahon na yun, pare. Natanggal yung prangkisa ng ABS-CBN. I mean, all these things! And yet,
Isama mo pa doon, pare, killing what? 30,000 Thousand people. poor people? Correct. Hindi ba yun paggamit ng batas? Para sa personal na interes, Ah, pare. ano? Sinasabi nila, ginawa namin yung lahat. Okay. Pero ngayon, pinapaalala lang namin sa inyo. Huwag yung gawin sa amin. Oh, ano? Pahiya ba si Sara Duterte? Ano ba yung tinutukoy dito, mga kababayan? Wait lang, may nakita tayong ano dyan eh. Ano ba yung ginawa ng mga yan nung panahon na sila nasa kapangyarihan? Wait nga lang, anuhin ko lang ng konti. Yan! Ano ba yung sabi dito? Ang pagpili ng leader ay hindi dapat nakabase sa tapang, na walang direksyon o sa apelyido na puno ng kontrobersiya. Sa 2028, ang lohika ng pagtanggi kay Sara Duterte ay nakaugat sa apat na seryosong pundasyon. Accountability, yung pagiging walang silbi, mga kababayan, sovereignty, at stability. Yan yung tatandaan nyo kung bakit dapat tanggihan etong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, ayaw niyang humarap sa pananagutan. Pangalawa, alam naman po natin na napaka-inutil niya kasi hindi po siya nagtatrabaho at mas inuuna niya ang travel abroad. Pangatlo, mga kababayan, sa usapin ng sovereignty, alam naman natin na pro-China po siya, mga kababayan. At pagdating naman sa stability, mga kababayan, kayo na yung makakasagot niyan kung anong masasabi nyo, hingil po dyan. Ano po, so ngayon, mga kababayan, ito daw yung una. Ang krisis sa transparency at accountability. Ang liderato ay tungkol sa tiwala at ang tiwala ay nakabase sa transparency. Ang issue ng 125 million confidential funds na naubos sa loob lamang ng 11 araw ay hindi lamang usapin ng pera. Ito ay usapin ng integridad. Ang lohika ay simple. Kung ang posisyon ng vice-presidente ay hindi na siya makakapagbigay ng malinaw na liquidation sa bilyon-bilyong pondo, paano pa kaya kapag kahawak na niya ang buong kaban ng bayan bilang Pangulo? Ang leader na gumagamit ng confidentially para iwasan ang pagsusuri ng Commission on Audit COA ay isang leader na may itinatago sa publiko. Ang demokrasya ay nangangailangan ng pananagutan, hindi na mga sikreto. Kaya nga mga kababayan, ito sa kanila pa talaga nang galing na yung kapangyarihan ay ginamit laban po sa mga kalaban sa politika. Pero kung makikita nyo, ano ba yung ginawa nila sa ABS-CBN? Ano ba yung ginawa ni Kalida dati nung sila ang nasa kapangyarihan panahon po ni Digong? Ano ba ang ginawa nila sa dito kay former Vice President Leni Robredo na tinanggal po nila sa gabinete, mga kababayan, through text? Diba yun ay isang indikasyon na ginamit nila ang kapangyarihan nila para po tanggalin sa kanilang landas yung kanilang mga kalaban sa politika, katulad ni former Senator Laila de Lima na ipinakulong nila nang wala silang sapat na ebidensya. Ano po, so ngayon, dito mga kababayan masusukat kung dapat bang pagkatiwalaan na ito pong ating Vice President o hindi. Dahil dito sa pangalawa, mga kababayan, sabi po dito, yung failure of performance sa edukasyon. Hindi maikakaila ang bagsak na marka ng Pilipinas sa mga Global Education Assessment. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan sa DepEd, ang lohika ng kanyang kritiko, ang edukasyon ang pundasyon ng ekonomiya at kung focus ng isang kalihim ay ROTC at mandatory scouting kaysa sa pagresolba sa krisis sa kanyang pagbabasa at kakulangan ng classroom, mali ang kanyang prioridad. Ang liderato mas inuuna ang militarisasyon ng isip ng kabataan kaysa sa kalidad ng karunungan ay magdadala sa bansa sa isang henerasyon ng mga manggagawang hindi kompetitibo sa buong mundo. Hindi natin kailangan ng commander, ang kailangan natin ng administrasyon, mga kababayan. Yan po yung sabi dito. Pangatlo, ang issue ng selective sovereignty. Dito nagkakaroon ng logical lapse ang kanyang kampo. Sinasabi nila na matapang siya, pero bakit tahimik po o neutral sa isang pagdating sa isang usapin, lalo na po sa West Philippine Sea? Ang pagiging Pangulo ay nangangailangan ng malinaw na paninindigan laban po sa panghihipasok ng China. Ang logical ay ito, hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ang bansa habang hinahayaan mong bombahin ng water cannon ang sarili mong mga mangingisda nang wala kang kibo. Ang kanyang pananahimik ay tiningnan bilang pabor sa interes ng Beijing, isang banta sa pambansang soberanya
soberanya na hindi dapat baliwalain ng mga butante. O yan o, dito pa lang sabit na po ang ating Vice President mga kababayan kasi alam naman po talaga natin na kahit i-deny po niya ng i-deny, maliwanag po na siya po talaga ay literal na pro-China mga kababayan. Ano po, sabi pa dito, yung pang-apat, yung political stability at dynastic entrenchment, sabi pa dito mga kababayan, ang pagboto kay Sara ay pagpapatuloy ng isang political dynasty na nakabase sa divine at conquer na taktika. Ang kanyang alantarang pakikipag-away sa kasalukuyang administrasyon at ang banta ng gulo o destabilization ay nagpapakita ng isang leader na mas inuuna ang political survival ng pamilya kaysa sa pambansang pagkakaisa. Ang lohika ng pag-unlad ay nangangailangan ng stability. Ang leader na emosyonal, nagbabanta at hindi marunong makipag-collaborate ay magdadala lamang sa bansa sa 6 na taon ng walang katapusang bangayan, investigasyon, impeachment threats at pipigil sa paglago ng ekonomiya mga kababayan. Ang 2028 ay dapat maging taon ng professionalism at genuine reform. Kung ang hanap mo ay leader na marunong sumunod sa batas, transparent sa bawat sentimo ng bayan at may malinaw na plano para po sa ekonomiya at teritoryo, hindi si Sara Duterte ang logical na sagot. Ang bansa ay hindi isang family business o battleground para sa mga professional na galit. Ito ay nangangailangan ng leader na may sapat nakatapangan o katatagan ng isip at respeto sa institusyon ng demokrasya. Mga kababayan, kaya kung ikaw ay nag-iisip na iboto itong si Sara Duterte, abay pag-isipan mo ng napakaraming beses kasi baka nabibigla ka lang. 'Di ba, lalo na ngayon. At alam naman po natin mga kababayan na talagang sa madalit salita inutil po talaga ng ating Vice President dahil hindi po siya nagtatrabaho at hindi po natin nakikitaan na siya ay tutulong sa ating pamahalaan para maibsan ito pong krisis na pinagdadaanan ng ating bansa. Oo nga, problema yon ng ibang bansa ng Iran at saka po ng US at saka ng Israel. Pero tandaan po natin yung gera na yon, apektado yung ating bansa dahil nga sa issue po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bagamat may ginagawang hakbang ang ating pamahalaan, hindi pa rin sapat kung ang ating presidente lamang ang kikilos. Kailangan din ng tulong ni PBBM ng vice presidente. Ano po, kaso ang vice presidente po natin sa ngayon, bukod sa ayaw makipagtulungan, tamad po magtrabaho. Kaya nga po kung ito yung magiging leader sa susunod na henerasyon, kawawa ang mga kababayang Pilipino po natin at kawawa po ang ating bansa, mga kababayan. Kaya kayo, pag-isipan nyo ng maraming beses kung ito bang si Sara Duterte ay nararapat ba na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at magdadala ng kasaganaan sa ating bansa o magiging pabigat lang at magdadala ng matinding kahirapan at hihilahin sa lusak ang bansang Pilipinas. Ano po, so kayo, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan mga kababayan. Comment below na lamang po ha kung ano pong comment at opinion nyo po. Hingil po dyan.